Hi guys! Welcome to another episode of my podcast. And today's episode, I'm so excited because I am with the special people of my life here in the UK. They are my inspiration. They are my strength. From the very first time that I was here, they are my everything. Wow! They are my sisters! Round of applause, please. At meron kaming special guest for today, Norman! Woo! Ako po yung kaibigan ni Fatima. Vincent. Hi, I'm Jub. Hello, I'm Lady Shasha. Hello, I'm Joyce. Wow. 5 years ago, we were all single. Sila may mga jowa. Single kami at we're spending money and everything. But now, things have changed, isn't it? We're broke na kami. Ano ang pinaka-challenging na pinagdaanan mo as a nurse? Okay, who wants to go first? Maghugas ng patay. Taking a bath with the dead. Washing the dead! May patient ako dati na lumulun daw siya ng battery, so inundoscopy siya. After inundoscopy, na-find out nila na mga bato pala yung sinwallow niya. Tapos yung na-clear na siya, ayaw niyang umuwi. Sabi niya, hindi daw siya happy kasi masakit pa daw yung tiyan niya. Tapos yun, nung tumalikod na ako, sabi ko, kausapin ko yung doktor, sabi niya, don't turn your back at me. Sabi ko, paano ako maglalakad? Paatras? Tapos ayaw niya akong tumalikod. Tapos, nag-walk out siya. Nagsigaw-sigaw siya, sinisipa niya yung mga post-it. As in, na-involve pa yung mga band 7 kasi umiyak talaga ako nun kasi gusto ng nurse in charge namin, hindi ko na lang sabihin ko sino. Gusto ko na lang sabihin, pero wag na lang. Gusto niya sundan ko yung pasyente ko na may mental health. Pero may pasyente kasi ako na may meningitis at that time. Magbibigay dapat ako nung very crucial na gamot kasi ililipat na siya ng ICU. So, sino yung unahin ko? Yung nagdadabog na mental health o yung pasyente mo na mas kailangan ka? Yun, yung pag-weigh mo sino yung uunahin mo. So, sabi nung band 7, yung may mental health na talaga yun. So, hayaan mo na yun siya. So, yun, mahirap i-handle yung mga ganun. Minsan may mga laseng, alam mo yun, parang nagpapaano lang ng vitamins and minerals. Yun lang ba talaga yung umiyak ka? Umiyak din ako nung nanganak ako. Ikaw, Lady Shasha. Umiyak, hindi. Yung Parang never pa ako nag-cry sa work. Wow! Sana all, kasi ilang beses ako umiyak. Inaaway niya yung sa consultant. Pinagalitan niya okay. kasi inistorbo siya. Na-upset ako one time, pero pregnant na kasi ako noon, so parang emotional. Nag-away yung dalawang staff. Tapos, busy talaga kami na parang, hala, ano unahin ko? Yung staff namin nag-aaway o yung patient? So, as in, nagsigawan talaga sila sa hallway, yung gano'n. Tapos, hanggang sa, nag-escalate na ako, humingi na ako ng tulong sa band 7 ko. Tapos, grabe, hindi pa din sila tumitigil. Tapos, yun siguro yung challenging kasi gusto mo yung peaceful yung day. Tapos, may mga, syempre, unforeseen circumstance in a day. Kasi, nabihan talaga ako ng newbie namin kasi na-involve siya doon na I'm taking side. Kasi daw yung isa daw mas senior. So, yun daw yung pinanigan ko. So, parang, na-upset ako, ha? Na-feel mo yun? Na parang wala naman akong ginagawa. Bakit parang kasalanan ko? Ikaw, Ate Joyce, ano? Yung may multo sa iyo, yun yung pinaka-challenging. Ano lang siguro, kasi parang hindi ko expected yung work ng nurse dito. Kasi nanggaling ako sa Saudi dito kasi para kang private nurse. From washing, paggawa ng tea, ng coffee nila, pagbigay ng food, as in lahat. Pero ano talaga yung umiyak ka talaga sa work? Parang nasa side room ako. Tapos magmula pumasok ako ng mga 7 until 12, nasa isang pasyente ako kasi non-stop siya nagda-diarrhea. Ako lang yung nandun. So umiyak na talaga ako. Kasi nagko-call pa sila for huddle. Hindi mo na nakita yung ibang pasyente. Kasi na-stuck ka dun. Yan. Ikaw, Norman, ano? Ay, Vincent pala. Okay naman. Chill lang. Siguro nung pre-COVID, hindi ko makakalimutan yun. Linis ako ng nagda-diarrhea. Bawal mag-face mask. Naiyak siya sa amoy. Ayo, di ba pre-COVID, hindi talaga nag-face mask. Bawal. So, ikaw din, ano yung sayo? Ang daming beses, alam mo ba? Yung first nga, yung manager ko nga. Hindi yung dito, yung magkaka-cancer ka na. Oo. Kasi ako lang yung IV trained. Tapos lahat sila mga bago, hindi sila nag-IV. Imagine, 28 patients, tapos ako lang lahat gumagawa. Tapos yung manager ko pa, hindi ako tinutulungan. Tapos ang dami pa niyang reklamo sa ginagawa ko. So parang, shit, I feel so helpless. Shout out, you know who you are again. Okay, so ano naman yung mga habits na na-change nyo from the Philippines? If you can still remember from 6 years ago, naliligo pa ba kayo everyday? Siyempre hindi. Ay, I mean, yung buhok, ako hindi na ako nagwawash ng hair ko everyday. Kasi parang it's not necessary. hindi. Yun din, hindi na nagwawash ng hair everyday. Pero half bath, ganun. Half bath. Kasi yun nga yung hair fall, lalo na yung after mga anak. Kasi yung mga changes sa hormones, yun yung na-notice ko. Kaya isa din yun sa reason bakit ako naggupit ng hair. Kasi grabe yung hair fall ko. Like, grabe. Ay, dahil sa Hindi na ako kumakain ng rice sa umaga. Wow! Sa umaga lang.
midnight snack. Kaya pala. Hindi na sa umaga, sa midnight na. Kasi dito sila more on bread and toast, ganun. Pero di ba kumakain tayo sa Pinas 3 times a day? Ngayon, twice. Oh? Twice a day. Siguro, depende sa araw. 4 times kasi before eh. Ikaw, ano ka? Siguro kasi sa Philippines, every time aalis ng house, talaga ako, mag-aayos. Oo. So, minsan, pag mag-grocery, wala. Kung like, kakagising ko lang, wala na. Jacket na lang, then alis ka na. Kasi uwi ka naman Kasi, at saka hindi ka naman papansinin dito kung ano man yung suot mo, hindi gaya sa Pinas. Pero na- yun lang, yung akala mo yung, wow, kasi diba yung mga Breton, kahit nakaban lang sila ng gulong-gulo ng hair, ang ganda-ganda nila. So one time, ako feel ko din. Ganda ko! Nag-ban ka din. Pag-uwi ko, pangit! Pagtingin mo sa salamin, nakakapalang basura. Yung parang naglaba lang ako sa, may nag-hire sa akin maglaba. Akala ko pretty ko. Ano naman yung mga embarrassing moments nyo sa work na it was so funny? Ako, nung buntis ako, hindi na ako talaga nag-nights. May 3 nights lang ako sa whole duration ng naka-work ako. Tapos meron nung 1 shift doon na sobrang chill lang ng duty. Nag-cover ako ng bay. Tapos yung syempre buntis ka, diba? Grabe yung antok ko and all. So nakatulog talaga ako doon sa nursing desk ko. Paggising ko, yung pasyente ko nakabantay sa akin. Yung matanda sa bed 1, may dala pa siyang pillow. Pagka next day, yung inamin ko naman sa manager ko. So parang, oh my God, I feel so, di ba? Kakahiya. Tapos sabi ng pasyente ko, are you okay? Imbis ako magtanong sa kanya. Parang ikaw na yung naging pasyente So niya. sabi ko sa manager ko, hindi na talaga ako inayat. Ano kayo? May naalala pa ba kayo? Sino naman, marami yan. Kasi sanay ako na pag may door, kakatok. Tapos yung nasa side room ako maglabas, kumatak ako. Ayun, nakakatawa lang. Okay, so lumabas siya ng toilet, kumatok pa siya. Hindi, ng room, ng... Ano nga daw? Saan galing yung toilet? Wala bang toilet? Yung room ng pasyente sa isolation. Di ba dapat normally kakatok kapag pasok? Yung sa akin, yung pati yung paglabas ko, kumatok ako ulit kasi may door eh. May nakakatawa kami, magkatrabaho kami ni Jovi kasi pareho kami Ay, yung oo, May pasyente siya, ang layo-layo niya, nandun siya sa madaming ang layo niya, tapos tinatawag niya yung pasyente niya si Joe. Joe! Ilang Kasi kasi matagal siyang gumising. Ilang beses niyang tinatawag, tapos rinig na rinig. Ako, may pasyente din ako lalaki. Natawag ko din siyang Joe. Tumingin din yung anesthetic, sabi niya, whoever that Joe is, I can assure you this is not the patient that you're calling. Parang na-absorb niya yung pangalan ng pasyente ko. Kasi parang 2 oras ko ng pasyente na tinatry ginigising. Oo, kasi super drowsy. Parang na siya, opioid toxicity, ganun. If you were to go back 6 years ago, would you still pursue nursing in the UK? Ang hirap. I need, Contestant number 1. can I ask for a translator? Yes. Oh, yes. Happy ka, meaning. Oo, happy I ka mean, dito. may mga syempre may mga times na mahirap. Syempre kayo kasama ko, 'di ba? Sabi nga ng mama ko, always blessed ako sa kasama. Big factor kasi like first time ko mag-abroad and then good company yung, 'di ba? Oo. Tingnan nyo naman hanggang ngayon friends kami. Oo. So it's a really big factor na maganda yung nakasama ko. Contestant number 2. Same question. Oo. Kasi dream ko talaga na pumunta dito since 11 years old ako na napanood kong Harry Potter first movie. Kaya parang dati wildest dream ko lang pumunta dito. Parang at some point inaccept ko na hindi na ako makapunta kasi ang hirap mag-IELTS yung ganun. So nung nabigyan ako ng chance, sobrang happy ko kaya hindi ko ipagpapalit. And whatever it is na mahirap or pangit na mga nangyari, it's always a part of the journey. And I'm happy wherever I am right now. So, jarot! Uy, wait lang, naalala ko nung bago tayo dito, ito talaga yung British accent talaga. Pati si Norm. Hindi naman ako nag-British accent and I think it was just an American accent but I usually speak in English. Hindi yun American accent talaga. What accent was that? It was British. Ay, naalala ko yung umorder tayo sa McDonald's, diba? Tapos ayaw niyo, ikaw muna mauna kasi mag-i-English. O pati si Vincent. Kasi nung nagte-training tayo, kayong dalawa yung sasagutan, tapos pag-British pa kayo ng sagot. Siyempre, British yung kausap natin. Pasample naman ng British accent, Vince. My name is Norman. I live in Watford. At first, my plan to go to US. After I arrive here, I think this will be my permanent home. Oh, wow! I like the lifestyle in here. The people, they are Yeah. very courteous. It's not a smooth flowing ride, but with all the struggles you learn in everything. In everything.
everything. Wow, thank you so much for the wonderful speech, Vincent. Very wisdomful. Oh, ikaw, Ate Joyce. What's your answer? Contestant number 4. Parang, okay lang kasi may family na ako ngayon. Iniisip ko na lang yung future niya. Pero, grabe kasi pinagdaanan ko. Minsan napapaisip ako na what if hindi kami nandito, baka hindi nangyari yun sa akin. Parang ganun. Pero, we'll never know. Parang isipin mo na lang parati yung present time lang. Kung anong meron ka ngayon, parang be thankful. Tapos kung ano man yung mangyayari in the future, parang mag-pray ka na lang na we will be okay. Ganun. Yeah. Take it day by day. Yes. Wow, we are so matured. Kasi hindi mo na makokontrol Kahit gusto mo i-control yung Kasi stress ka situation. lang. Pero ano nang nafe-feel nyo today in nursing, like, in general? Would you compare it from before? Kasi ngayon parang feeling ko, I'm so tired and burned out. Am I the only one feeling this way? Or, what do you say? I say. Feeling ko kasi parang nababurnt out tayo kasi malaking factor yung salary natin tsaka yung expenses dito. Kasi sobrang expensive talaga. Kasi we could still buy a lot of things before, pero ngayon parang Oo, siya, ang sobra. mahal na ng Kailangan 50 may pounds. As in lahat. Kaya hindi ko nga ma-imagine. Sila nakakaya nila, may mga anak sila and everything. Malaki kaya yung gastos. Ako nga, wala akong anak, nahihirapan na nga akong to live life. Financially, parang wala akong savings, wala akong insurance, wala akong asset or anything like that. Wala akong investment. Hindi yung asset mo lang yung yung kagandahan mo. Ay, thank you. Chinek ko talaga yung Lahat naman tayo may ganun na asset. Ano ba kaya? Actually, hindi ko ma-imagine ngayon na magkakaanak ako kasi parang hindi ko makakaya financially. And then, after that, emotionally and mentally. So, parang, wow, napaproud ako sa inyo kasi nakakaya nyo. Wow! At least easy pag ikaw na rin naman nagkaanak, alam mo na kung saan ka hihingi ng tulong. Pero financially, meron pa ba kayong nasisave? Tawanan niya tayo. Yun na yung sagot doon. What is savings? Do you still have savings? No savings anymore? Ilan na lang ang natitira after all the bills that you paid from your salary without bank? If walang bank, kasi alam kong nagbabank kayo. Naka-maternity tayo. Oo nga. Pag walang bank, mahirap. Wala talaga. Like As zero. in, Negative. Halos, di ba? Oh, I could just imagine. I think a lot of people in the Philippines, they think that we're earning pounds and okay, malaki yung sweldo. Akala na millionaires na tayo. Oo, syempre, ang daming Hindi. nangungumusta, ang daming mag-expect. Yung next line ng musta, pwede pa utang. Oo. Tapos minsan kahit nung nagta-travel, parang wow, pa-travel. But to be honest, ginagawan ng iba yun to relieve Survive. their stress. Na syempre, kailangan meron din silang makakuha from all their hard-earned money. Yun ang ginagawa ko. Kaya wala akong savings kasi nagta-travel ako. Pero kayo, hindi na kayo nakapag-travel masyado. Kasi Wala lahat. na. Wala Ano na. pa yung travel mo? Travel ka na sa bank. Bigas na lang. Travel to the hospital na lang. Pambili na lang ng bigas. But the good thing is, at the end of the day, you have someone with you at home and you have family, people you can talk to at the end of the day, which is, it's a blessing. Ano ang advice mo sa mga gustong maging nurse dito sa UK? Laban Meron lang. pa ba? Charot. Meron pa. Kasi compared naman sa Pinas, di ba? Syempre, mas okay pa din UK. If it's your dream, then go. Pero just don't expect you're gonna have a lot of money. I mean, it depends if you're gonna do a lot of bank shifts, overtime, and all that. Pero feeling ko kasi, pag hindi mo talaga siya, like hindi ko naman sasabi passion talaga natin Pero pag hindi mo kasi gusto talaga like yung ginagawa mo, hindi ka talaga magsusurvive dito sa UK. Oo. Pwede naman silang mag-survive, pero yun lang, masyado na lang silang low mood sa trabaho. Pero dito, never ko na expect before na parang at one point, parang madidepress ka. Oo. Sa weather ba? Ano ba? Hindi Sa ko din alam. SAD yan Seasonal Affective Disorder. Nag-vitamin D na ba kayo? Hoy, importante yan! Hindi totoo kasi si Lito, hindi naman to, parang to dati parang walang pakialam pero lately lagi niyang sinasabi sa akin na parang sensitive gusto na niyang mo. umuwi ng Pinas. Eh, sabi niya talaga sa akin na okay lang ba Oo. sa'yo na umuwi kami ng Pinas ni Ni Zane. Zane kahit 2 months lang. But it happens usually December, January. Oo. Malamig It's true. Ano pa? Yun nga, lakasan mo yung loob mo. And siguro in general sa nursing, kailangan hindi lang kasi nakagraduate ka ng nursing, yun na talaga yung magiging profession mo. Kasi hindi lahat ng gumraduate ng nursing nagpo-proceed sa pagtatrabaho as a nurse. Kasi nga alam nila kung gaano kahirap yung trabaho. And I think in general din, pag nag-abroad ka, hindi lang sa nursing, kundi sa lahat, pag umalis ka ng bansa, tapos wala kang family,
family and everything. Sobrang hirap. So pag hindi malakas yung loob mo at saka hindi ganun ka strong yung parang drive mo kung bakit ka nag-abroad, hindi mo talaga kakayanin. Like, ako nga kasama ko, yung husband ko dati, pumunta kami ng ibang country, hindi ko na lang i-mention. And sobrang hirap ng buhay doon. Like, to the point na nakatira kami sa isang kwarto tapos 8 kami doon nung nakatira. Ganun na level. So, hindi ibig sabihin na nasa abroad, kumakain na kami sa golden plate and golden spoon na yung namin, kinakain namin golden duck. Like, mahirap talaga. So, kung hindi malakas yung loob mo, tsaka hindi ganun, wala kang grit, yun pala yung gusto kong sabihin. Kung yung wala kang grit sa pag-abroad na gusto mo talagang pumunta dito, hindi mo masusurvive. Oh, Vince, define grit. Yung birthday greetings. Great taste. Yung kape. Oh, that's my favorite coffee. For me, prioritize mental health. And then life-work balance, enough sleep. Try to balance your working hours. Sometimes you need money but you need to be happy as well. Sabi nga nila kapag di mo talaga gusto yung nursing 100%, malalo kang ma-exhaust kapag araw sa araw ka nagtatrabaho. Totoo talaga yung mental health kasi dahil siguro sa weather din, so para siyang nakaka-depress, nakakapagod na din sa trabaho kasi understaffing din minsan. Depende kung nasaan ka. Ako, nag-try ako ng St. John's Wort Did you try? Did you try, Vince? Usually if you have anxiety or pa-depress ka na, pwede kang mag-take ng St. John's Wort kasi para siyang pang-relieve ng mild anxiety. So ako, grabe kasi yung stress ko nung first year ko sa work. So, nag-take na talaga ako nun. Nagbibili yun over the counter. Nag-sleeping din ako nun, nag-sleeping pills kasi hindi na ako makatulog. What do you miss the most in the Philippines? Sunlight daw, may nagsabi ng isa, sunlight. Sunlight. Yung chill life. Syempre dun sa Pinas, 'di ba? Gigising ka lang, kain ka na lang. And yung family. Family mo, yung Yung mga katulong. wow, mga. Take note sa mga. Kahit mag-isa mo sa bahay, pumunta ka lang sa kapitbahay, yung makikipag-chismisan ka, happy na. Eh dito, hindi mo nga alam kung may kapitbahay kayo. Yung 3 years ka na sa bahay mo, hindi mo kilala yung kapitbahay mo. Oo, di ba? Lalo na si Lady Shasha, prinsesa siya ng Kasi gaano nga siya? only Bakit child. May only child, ganun eh. Sa akin din ganun, yung pagising mo may pagkain na, tapos syempre yung nakakasama mo yung family mo. Tapos yung mga yung mga food din. Kayo, meron pa ba kayong masishare? Don't shy. Don't be shy. Tawa din si Zane eh. Silang tatlo, meron silang mga asawa, they got married and they have kids already. So, anong mga advice nyo pag magkakaanak kayo dito? Anong mga preparations na dapat gawin? Kung magbibuild ka ng family, like yan, yung parang sa situation namin, parang first baby, mahirap talaga siya, as in. Sobrang hirap kasi wala kayong kasama, wala kayong katulong, dalawa lang kayo. Oo. Kung papalaga mo kasi, yung sweldo mo, ibabayad mo lang doon. So, kayo na lang mag-alaga, magsasalitan talaga kayo. Dapat talaga, prepared talaga sila. Mentally, physically, financially, everything. Okay, Pero, sabihan nyo yan. You will never be prepared. As in, As yung in, parang kahit Iba-ibang na- experience. as in, oo. kahit na pinagsabihan ka na ng parents mo na ganito ganyan, hindi ka pa rin magiging ready. Sabi nga din nila, every child is unique. Yes. Totoo. So, Wala depende. namang manual para maging Even Diba? yung pregnancy, Oo. 'di ba? It's different for each nung nabuntis ako, yung privileges mo sa NHS. Mm-mm. So, yun, di ba, like, well looked after ka. Sila yung tatawag sa'yo if you miss an appointment. So, parang unlike sa Pinas, di ba, pag wala kang pambayad, so wala kang appointment. Pero dito, kasi nga, free healthcare. Tapos, well supported talaga yung mga babies. At yun, yung buntis. Yung parang na-amaze na ako na, kasi like, may one time, hindi ko alam yung appointment ko na-move kasi. Pero binalik pala sa original date. Hindi ko lang na-open yung email. So yun, tinawagan ako, may appointment pala ako. Yung parang ikaw pa i-chase nila pag na-miss mo yung appointment mo. Tapos yun, as in, dapat up to date. Sana all chini-chase. Ay, wow! May hugot Joke pala lang. dun. Hindi, totoo. Kasi Ano ba, for no? example, may mga emergency. Tulad yung sa akin, emergency CS ako. So kung sa Pilipinas yun, ang unang question is, may pambayad ba tayo o wala? Magkano ba? Magbabayad na ba kami ngayon? Yun yung discussion, di ba? Rather than kung ano yung urgency ng C-section, bakit kailangan mong i-cesarean na ano ba yung reason? Gusto ko lang din i-share is yung pag nag-nurse kayo, like in general, hindi lang dito sa UK, dapat porsigido ka talaga na gusto mo mag-nurse kasi mahirap. Kasi tulad sa akin, ako lang yung medically inclined sa amin na family. So nung nagkasakit yung papa ko, parang sa akin lahat yung question na okay ba to, ganyan-ganyan. Tapos yung pinakamahirap siguro doon na part is yung nag-appraise na yung doctor na parang ginawa na daw nila yung lahat. So ano ba yung gagawin? Ano mag-DNR na ba? Tapos ang
hirap na ikaw yung magsasabi na hindi na. Kasi ikaw lang yung nakakaintindi ng situation na parang ikaw yung bibigyan nung ganong responsibility. So ganun din, mahirap din pag ganun. I mean, pag ikaw siguro talaga medically inclined ka sa family nyo, tapos pag may nangyari sa kanila, doktor ka man or kahit sa ospital ka nag-work, naiintindihan mo kasi yung ganun na sitwasyon. So, dati, iniisip ko lang na, sumasama na ako sa doktor, nagpapasign ng DNR sa pasyente. Parang wala lang sa akin. Tapos nung time na kami na yung magsasign ng DNR, tapos ako yung nagsabi na hindi na para resuscitate. Yun, mabigat yun. Kaya nga after nung nangyari sa papa ko, parang ang hirap bumalik sa akin sa work. Kasi parang, paano pag may ganung pasyente? Paano ko face? So yun, yung pag dumating na dun sa point na parang may personal touch na yung work mo, mahirap bumalik na paano ka pa dun magtatrabaho. Buti mabait yung manager namin. Binigyan talaga siya ng time. Take as much time as you need. Parang ganun, di ba? Ano din ako kasi, pregnant din ako, di ba? Tapos may heatwave pa nun, grabe. So hindi ko alam paano ako magpupunta ng trabaho din kung in case na hindi yun nangyari. Sabi ko, paano ko, kung nag-work ako ngayon, paano pupunta ng work na sobrang init, tapos buntis ako. Yun din pala, may heatwave pala dito. So, hindi lang Pag summer. Oo. You'll get all the sun you want. Wait, ito na lang yung gusto kong topic din na maano. It's all about the Filipinos or parang hindi tayo nag-speak up. Siguro kasi sa culture natin, ang dami sa atin na Pilipino dito na hindi tayo nag-speak up. Like, hindi tayo... Hayaan na lang. Oo, parang... Hindi tayo confrontational. Kaya nga, yun ang problema. So, I think kailangan din nating i-work on sa sarili natin, learning how to say no, and trying to have a backbone. Kasi ang dami nagsabi, wala tayong backbone. Kasi nga, I think mga people pleaser. Like sabi ng iba, diba, like inaabuso. Kasi nga hinahayaan lang. Sobrang bait natin kahit sa work, ganon. It's okay to say no, ganon. Tapos, actually dito sa UK, diba, nire-respect ka talaga nila pag mag-say no ka. At saka pag sabi mo, I'm not happy to do this, I'm not trained, I'm not safe to do it, parang ganun. As long as maayos lang yung pagsagot mo, hindi yung parang passive-aggressive. Anyway, yun lang. Okay na, i-close na natin itong podcast na ito. Close it! Alright! Hindi, wag. Mag-usap pa tayo dito. Sa mga taga Iloilo, dra! Okay! Pa-shout out! Shout out dira sa mga taga Davao City, sa taga Matalam, North Cotabato, ag sa mga Digos. Salamat gid sa inyo pagtan-aw diri sa podcast sa among amiga nga taga Tacloban. Naala gyud mi diri sa London, United Kingdom, no? So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa amuang. Thank you so much, guys, for joining this podcast. And because of that, you have a gift from me. Wag house and lot, house and lot. Bibo Cute Wow! Crafts. Bless you. Bibo Cute Crafts. Nalibang? Yan. Okay. Thank you. Norman. Wow! Support Bibo. Ipakita nyo kasi ako Kinis! wow. These are all handmade by the CEO of Bibo Cute Crafts. Please which is like me. and subscribe. Wow! Okay, pwede nyo yung idala sa, sa bag nyo, tapos mag-grocery kayo from work, mga ganon. Alam mo yung ganon. Handmade with love. Okay, bye-bye! Bye! Bye! Thank you so much, guys. Wala pa rin. Challenging na pinagdaanan mo as a nurse. Okay. Who wants to go first? Pagising mo, may pagkain na, tapos syempre yung nakakasama mo yung... Uy, namimiss ko yung sisig kasi hindi masyado dito eh. Ang dami i-edit niya. Everywhere I go, they be like, ooh, so baby. Everywhere I go, they be like, ooh, so baby. Everywhere I go, they be like, ooh, so baby. Now, break it down like this. It's just upgrading my lessons, made blessings. I turn that into money. Thank God I never settle. This view is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. You can talk all you want. Euro Tour! We are in Italy! With our pizza! Freshly baked from oven! Ay, bakit tayo sa Italy? Nandun yung virus. Wala niya ako dahil sa'yo.
of mine.